At kaugnay pa rin po ng pagprotesta nga ng ilang taxi driver kontra sa permanenteng pagpapatupad ng 30 pisong flag down rate sa taxi, makakaparin po natin si Attorney Ariel Inton, board member ng LTFRB. Magandang tanghali po sa inyo, si Connie Season po ito. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapanood. Opo, syempre nakita ho natin talaga yung naging effect din nitong flag down na 30 pesos, ano? Para dun sa mga taxi drivers, sinasabi nila malaki daw ang malulugi sa kanila. Kahit pa bumaba daw ang gasolina, hindi naman daw bumababa ang presyo ng mga bilihin, kaya sobrang apektado po daw nila dito, ano? Ano ho ang reaksyon nyo dyan sa kanilang mga pahayag na yan, sir? Una po, reaksyon po natin dun sa kanilang pagkilos, ang rally po nila at ang kanilang tangkang araw-araw silang mag-rally. Yan ay karapatan po ng mga driver. Hindi naman po natin mapipigil yan kung yan po ang kanilang kagustuhan. No? So, malaya po silang iparating sa amin ang kanilang dandanin. Yun naman po sa kanilang hinaing. Alam nyo, yun po kasing 10 pisong pagbawas doon sa flag down rate, buhat sa 40, naging 30. Tagal na po pinatutupad yan as a provisional reduction. Kung naalala niyo po, more than 1 year na mga po yan na 30 as a provisional reduction. So yung naging 30 po yan, marami nga pong sumbong ang mga pasahero na hindi nga po nila binibigay yung 10 piso ng discount. Ngayon, ang ginawa po ng LTFRB sa aming pong desisyon ay ginawa po natin permanente na po yun na 30. So kapag sinabi natin na may nagbago ba, ang nagbago lang po yung tawag dun sa pag-pay rollback. Dati provisional, ngayon po, i-iral na po yun na 30 sa March 19, sang-ayon po sa ating desisyon. Okay. So, yun po yun sa flag down. Yun naman pong sa succeeding meters na ginawa po namin yung 315, 500 meters, saka yung 350 sa waiting time, ito po ay maging effective. No? Sang-ayon sa aming desisyon, upon the calibration and resealing of the taxi meters of the units. So, kailan po yung calibration at resealing? Sa Abril po, yung po mga plate number na ending 249, sa Mayo, yung 570, at sa June, yung 136 and 8. Kaya po, ang mapatutupad po sa March 19 ay yung bagong flag down rate na 30 pesos. Na talaga naman 30, kahit ngayon pa lang, 30 na talaga dahil umiiral pa rin yung provisional reduction. Yes, of sir. 10 pesos. Oo, naintindihan po natin. Pero syempre, para ho sa mga naghahabol ng kanilang boundary, katulad nga ho nitong mga taxi driver na talagang naghahabol po sa boundary, medyo mahirap po sa kanila yung sinasabi nga na pagbaba na yun ng flag down rate. So, meron ho ba tayong pinag-uusapan na with the operators when it comes to siguro pagpapaganda naman ng boundary system? This sa boundary po. Opo. Hello? Yes, sir. Can you hear me? Opo, dun sa boundary po kasi, agreement po kasi yan ng driver at ng operator. Ang LTFRB po ay wala pong jurisdiction dun sa kanilang ipinatutupad na boundary. No? Kaya nga po kung sakaling dapat po may batas po dyan para i-regulate yung boundary system. Hindi lang ng taxi, kundi lang po ng mga pampasaherong sasakyan. Pero right now, ang boundary system po, yan po ay agreement po ng driver at ng operator. Yun nga, sir, baka pa, siguro ang inaalang gusto lamang ng mga taxi driver ay magkaroon ng ngipin sana, kung meron lang sanang batas, merong makakapag-regulate niyan. Dahil kung if it's going to be... Lagi po kami nag-meeting dyan, pero yun nga po, hindi po
shutdown ng regulatory function ng LTFRB We ang understand, boundary sir. po ng taxi. Opo, ang tanong ko po, kung dahil nga sa wala pang batas talaga, hindi nyo under to, hindi nyo jurisdiction, pero saan ho sila lalapit? Hindi ho ba kung di syempre sa LTFRB rin na they hope na magpo-protect din po sa kanila? So in other words, Opo. kayo ho ba, meron ho kayong pangunguna na at least magkaroon po ng, you can pass on sa a certain law siguro na po pwede nyong i-refer no, dun sa mga mababatas natin about this particular concern po naman nitong mga taxi driver. Ma'am, medyo hindi ko po marinig. Pero kung sa boundary po kung ang katanungan ano ang pwede namin gawin, kung mayroong pwede kami pag-uusap with the operator, pwede po yun, no? Pag-uusap. Pero as I said, kung regulation, hindi namin ma-regulate yung boundary system. Pero kung magkakaroon po ng pag-uusap, no, together with the operator and then the driver, ginagawa po ng LTFRB yun. In fact, sa last hearing po namin, which was yesterday, itinanong ko nga po yun sa abogado ng mga operator ng direct and indirect cost analysis po dun sa boundary no, ng mga taxi. Opo. Para po malaman natin, ito ba, kasi po ang sinasabi po ng mga taxi operator, sagad na rin daw sila dun sa boundary because of the direct and indirect expenses. Opo, yun nga yung sinasabi nila, even nirereklamo ito pong mga TNS, no? Saying that bakit ang Opo, TNS pati po pwedeng yung mga, pati yung mga ibang competition, ibang factor like itong mga TNBS. Okay. Saka yung mga presyo ng mga spare parts at iba pa. Opo, siguro hindi nga ho nyo ako masyadong marinig, ano? Pero ang sinasabi lang nila, kung meron daw surge na nagagawa po itong mga Transport Network Vehicle Service, bakit sila, parang kumbaga ito na lang yung hinaasahan nila, ibababa pa. At mababawasan, hindi naman actually more yung mga operators ang talagang affected directly, kundi silang naghahabol sa boundary. Okay, apo. Doon sa mga surging po ng mga TNBS, yan po kasi, alam nyo, yung sa department order po, iba po kasi yung fair setting ng mga TNBS. Ang nagsiset po nga nun ay ang TNC concern, which is Uber and Grab. At kami po ay may oversight function dyan. Pinag-usapan na nga rin po namin yan at sinabi rin po namin sa Uber and Grab na dapat magbaba na po sila ng kanilang base fare. Dahil kapag hindi po nila gagawin yun, we will exercise our oversight function para ibaba rin po yung mga base fare ng ating po mga TNBS. Nakakonsulta naman nyo, I'm sure, yung mga operators regarding this, sir, ano? At least maabisuhan man lang. Diba sabi nyo, provisional naman ito. Pero meron naman kayong naging pag-uusap prior to this. Pero parang, of course, ito mga taxi driver, ang talagang na-affect daw sila. So, in effect, talagang apektado rin kahit yung iba pang mga mananakay. At syempre, dito sa traffic na nililikha rin ng kanilang pagpoprotesta dyan sa LTFRB. Apo, yung sa epekto po sa mga driver, yan po, na-monitor nga po natin yung apektado kanilang kabuhayan. Pero alam niyo po, marami pong ibang taxi driver na hindi naman po ganyan yung pananaw. Ang sabi po nila, na okay lang yung 10 pisong reduction dahil bumaba nga yung gasolina at yung presyo ng gasolina. So, may mga ganun yung driver, no? But at any rate, ang dapat po siguro, at inaasahan po rin natin yan, na magpa-file yata sila ng motion for reconsideration sa amin. Apo. No? Doon sa kanilang hinaing. Pero ang atin po sanang gustong linawin dyan na kahit po na meron po motion for reconsideration, hindi po nangangahulugan na hindi maipatutupad yung 30 pesos na flag down dahil yan po ay immediately executory sa ating pong order. Okay, so At, tuloy na po, regardless kung halimbawa magtuloy-tuloy din ang protesta nila. Ganun nga po. Kasi ganito, no, kaya nga sabi ko kanina, no, ipagpalagay na nila hindi permanente yung 10 pisong pagbaba
umiiral pa rin at this very moment yung 10 peso na provisional reduction right, sa flag right. down rate. So, Okay. kahit po i-TR o nila yung 30 pesos dun sa pagiging permanente, iiral pa rin at umiiral kahit ngayon po yung 30 pesos na provisional reduction sa flag down. Okay, nako, magpapasalamat na po kami sa inyong binigay sa aming oras at yung paglilinaw Opo, nyo sa ilang mga anytime po, issues. basta ilinaw mo natin yung issue, nandito po kami. Salamat. Yan po naman si LTFRB Board Member Attorney Ariel Inton.